Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Excuse me po. Hello. Isa pong mapagpalang Lord's Day sa bawat isa sa atin. Maaari po bang batiin natin yung bawat isa sa atin ng Blessed Lord's Day, Happy Lord's Day. Ayan po, no? Ngayon po, no, sa panahon po natin ngayon, laganap sa social media yung mga hiwalayan ng mga sikat na couples, hiwalayan ng mga sikat na artista sa loob ng mga 3, 4, 5 taon, 10 years, 11 years, 15 years na kanilang relasyon, pagsasama, tila nabaliwala dahil sa hindi pagiging tapat or unfaithfulness ng isa or maaaring nung silang dalawa bilang isang magsing-irog or couple. And if we only could grasp the future or kung makikita natin yung hinaharap, no, at makikita natin kung talagang magloloko na lang ba yung isang partner natin ay maaaring hindi na natin sila piliin sa simula pa lamang. Tama po ba? At ganun din po, no, dito sa ating binasa, hindi na bago ang ganitong senaryo, mga kapatid. Si Propeta Isaias ay isa sa mga nakaranas nito. Si Propeta Hoseas, na propeta sa Israel, sa Northern Kingdom, at alam po natin yung Northern Kingdom or yung Israel at that time is nahati sa 2 kaharian. No? Yung Northern Kingdom, which is the Israel, and yung Southern Kingdom, which is Judah. At si Propeta Hoseas po ay isang propeta sa Northern Kingdom sa Israel. Isa po siya sa mga propetang may masasalimuot na karanasan or buhay. He lived in the time of the reign of these kings, Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, na mga hari ng Judah. At kung mapapansin po natin, bagamat siya ay isang propeta sa Northern Kingdom, ang binanggit lamang po dito na hari ay si Haring Jeroboam, the son of Joash. At ano nga po ba yung nangyari sa panahon ni Haring Jeroboam na anak ni Joash, hari ng Israel? During this period po sa bayan ng Israel, si Hosea po ay nakaranas ng political problem. Nasaksihan niya yung political problem ng Israel. Sa loob po ng paghahari ni Haring Jeroboam sa Israel, for 41 years, no, makikita natin yung kabigatan ng kasalanan ni Jeroboam. At nakita ito, nasaksihan nito ni Hoseas. At makikita din po natin dito yung sa political problem na nararanasan ni Hoseas sa bayan ng Israel. Merong nagdaang 6 na hari sa loob lamang ng almost 30 years. So imagine na yung kung sa panahon nga natin ngayon, kapag tayo ay dumadaan sa mga change management, kung tayo ay nasa isang corporation, alam natin yung hirap nun, no? Yung pagkakaroon ng change management. Pero dito, hindi lang basta change of management yung nangyayari. Political problem, nagkakaroon ng pagpatay, nagkakaroon ng mga political agendas na nauuwi sa pagpatay sa mga hari, no? At makikita rin natin yung problema nung kaharian ng Israel at that time, dahil makikita natin na sa loob ng almost 30 years, merong mga 6 na hari ang nagdaan para mamuno sa bayan ng Israel. Una dito ay si Zechariah na nagmuno sa loob lamang ng 6 months. Si Shalom na pinalitan naman niya ay 1 month. Si Menahem almost 10 years. Si Pekaya 2 years. And si Pekah 20 years. So, dito po sa kasabay po ng political problem na naranasan ni Propeta Hosea sa Israel, kakibat naman ito yung mga wars or yung persecutions ng kalapit or kapitbahay nilang mga kaharian. Una po dito ay yung Arameans, no? Sa paghahari po ni Menahem,
nandun po yung pag-atake ni Haring Pul ng Aram. At sa paghahari rin naman po ni Haring Peka, ay nandoon po yung patuloy na pag-atake or pagpapasailalim sa kanila sa kapangyarihan ng Assyrian sa pamumuno ni King Tiglath-Pileser. And all of them, sa lahat ng mga haring namuno dito, isa lang po yung common sa kanilang paghahari. No? All of them have one in common. They did what the Lord considered to be evil by never abandoning the sins of Nebat's son, Jeroboam, by which he caused Israel to sin. Ano nga po ba yung kasalanan ni Nebat? Son, yung anak ni Nebat na si Jeroboam, the first. Ito po'y pagsamba or yung tinatawag natin na worship kay Baal. No? Yan po yung pangunahing problema nung time ni Jeroboam. No? Yung pagsamba or yung idolatry kay Baal ay napaka-importante po sa panahon ng mga Israelita. No? Na alam natin, bagamat alam nating mali, ito po'y talagang kaakit-akit, no? Kaakit-akit sa kanilang mga laman, dahil si Baal po ay isang weather god, no? Siya po ay isang weather god, may control po siya sa agriculture, sa fertility, sa rainfall, and sa productivity ng mga ani. Since ancient Israel was always an agricultural society, Baal worship was of unrivaled importance. Napaka-importante sa kanila ng mga yung current condition, no? Yung current condition ng mga pananim nila naka-angkla doon sa pagsamba nila kay Baal, sapagkat umaasa sila kay Baal na pagyayabungin ni Baal yung kanilang mga agrikultura, yung kanilang mga pananim, no? And Hosea understands the strength of Baalism's appeal to the sex drive. O, paano naman po ito napunta sa prostitution, no? Doon sa binasa natin kanina. Kasi kaakibat ng pagsamba kay Baal ay ganito po kasi yung example ng pagsamba kay Baal sa kanilang panahon, no? Meron pong mga shrines si Baal at doon po sa loob ng shrine ni Baal nagkakaroon po doon ng sexual prostitution. Meron po doong mga bayarang babae na kung saan sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kanila, ay parang isang magic ito na ini-imitate ni Baal, no? Na sa pamamagitan ng fertility na nagbubunga doon sa intimacy ng sexual prostitution na ginagawa nila doon, ganun din yung gagawin ni Baal sa kanilang mga pananim, sa kanilang mga lupain, no? Pagyayabungin, kagaya ng isang fertile na sanggol or fertile na yun nga po, sanggol, fertile na babae, no? Gayon din yung gagawin ni Baal sa kanila, no? Pagyayabungin yung fertile seed and rain for a good crop, ay ganon din yung gagawin ni Baal sa kanila. So imagine yung pinagdaraanan ni Hosea dito, no? Na merong political problem, meron pong pag-atake ng mga kaaway ng mga Israelita, mga kaaway na bansa, no? Napasailalim sila ng pamumuno ng iba't ibang mga hari na hindi galing sa Israel. At makikita rin po natin dito na meron din siyang personal na dilema, no? And in fact dito, bago natin tunguhin yung personal na dilema niya, si Haring Jeroboam po, kung babasahin po natin sa 2 Kings chapter 9, maaari pong makipagbukas kayo sa akin sa 2 Kings chapter 9. Yung pagsamba kay Baal ay parang sinupil po ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Jehu. God had used Jehu to eliminate this sin among the Israelites during the reign of King Ahab, husband of Queen Jezebel. So familiar po tayo kay Queen Jezebel, no? Si Jezebel po ay isang hindi mananampalataya. Siya po ay isa sa mga nagturo sa bayan ng Israel na sumamba sa iba't ibang Diyos. At isa na nga po rito si Baal, no? Ginamit ng Diyos si Haring Jehu upang supilin ang ganitong klaseng kasalanan. In verse 9, or in 2 Kings chapter 9, verse 6, mababasa po natin, "So Jehu got up and went inside the house, and the young man told him, 'This is what the Lord, the God of Israel says.
I have anointed you king over the people of the Lord, that is over Israel. Verse 7, you are to attack the household of your master Ahab, so I may avenge the blood of my servants, the prophets, as well as the blood of all the servants of the Lord that has been spilled at Jezebel's order. The entire household of Ahab will die, and I will cut off from Ahab every male person in Israel, whether imprisoned or surviving. I will make the household of Ahab like the household of Nebat son Jeroboam and the household of Ahijah son Baasha. Makikita natin dito na sa pamamagitan ni Jehu, in-execute ng Diyos yung pagsupil sa kasalanan ng pagsamba kay Baal sa pamamagitan ng pagpatay sa buong angkan ni Ahab. Kasama na rito si Jezebel na kung saan namatay or pinatay sa loob ng, sa may verse 30, dito sa 2 Kings chapter 9 verse 30. Jezebel was killed in Jezreel. In chapter 10 verse 28 naman po makikita natin kung paano sinira naman po ni Jehu, ni Haring Jehu, yung mga templo ni Baal, no? Sinira niya lahat ng mga bagay na magtuturo sa Israel upang sambahin muli si Baal ayon sa utos ng Panginoong Diyos ng Israel. So, ginamit po ng Diyos si Haring Jehu upang supilin yung lahat ng household ni Ahab, kabilang dito si Jezebel. No? Ginamit niya si Jehu upang supilin ang kasalanan ng pagsamba kay Baal. At yung pagsamba kay Baal ay matuturing po natin isang sexual or spiritual prostitution sapagkat ang bayan ng Israel ay betrothed sa ating Diyos na si Yahweh, no? Betrothed siya, engaged siya sa ating Diyos, no? Pero dahil sumamba siya, nagkaroon siya ng intimacy sa ibang Diyos, matatawag po natin yung pagsamba kay Baal bilang spiritual prostitution, no? So, ito po yung sinira, winasak ni Haring Jehu sa pamamagitan ng utos ng Diyos sa kanya. Ngunit, however, Jehu did not remain careful to walk in the instruction of the Lord God of Israel with all his heart. In chapter 10, verse 29 to 33, mababasa po natin. Verse 29, mababasa po natin dyan na he never abandoned the sins of Jeroboam regarding the golden calves that were at Bethel. And then, hindi niya iniwan yung kasalanan nung nagdaang haring si Haring Jeroboam. Ano pong ibig sabihin nito? Nagtagumpay man siya sa pagwasak sa pagkakasala nung sambahayan ni Ahab sa pamamagitan ng pagsamba nila kay Baal, pero siya, hindi niya napatay yung sarili niyang kasalanan. No? At nagbunga pa ito ng marami pang kasalanan na sa pamamagitan niya, makikita po natin in verse 30, bagamat sumunod siya sa Panginoong Diyos, no? Because you have done well in carrying out what I saw as the right thing to do, by completing everything I had in mind regarding Ahab's dynasty, your sons will sit on the throne of Israel up to the 4th generation. But Jehu did not remain careful to walk in the instruction of the Lord God of Israel with all his heart. He never abandoned the sins of Jeroboam that caused Israel to sin. Verse 32, in those days the Lord began to reduce Israel in size. Hazael defeated them throughout the territory of Israel. And from Jordan River, all territory of Gilead, the descendants of Gad, the descendants of Reuben, and the descendants of Manasseh from Aroer by the valley of Arnon, including Gilead and Bashan. So makikita po natin dito na hindi napatay ni Jehu yung kanyang sariling kasalanan, bagkus nagbunga pa ito na up to the 4th generation, mauupo ang kanyang mga anak sa trono ng Israel. Pero alam natin na yung pamumuno ng kanyang mga anak, pamumuno ng kanyang mga supling, no? Siya bilang tao, bilang haring makasalanan na hindi kinalimutan yung kanyang kasalanan, hindi napatay yung kanyang kasalanan, ay nagbunga pa sa mga anak niyang makasalanan na nagturo sa bayan ng Israel upang magkasala pa lalo. Tunay nga po na sinasabi na kapag yung tatay din, no,
nakikitang halimbawa ng kanyang mga anak. At kung ano yung ginagawa ng ama, ay siyang tinutularan din kadalasan ng anak, no? At makikita po natin dito yung importansya ng pagpatay sa kasalanan, no? Maaaring matututo tayong pumuna ng kasalanan ng iba, tinutulungan natin, or dumadating sa puntong tayo mismo pumapatay sa kasalanan ng ibang tao, pero nakakalimutan natin yung pagpatay sa sarili nating kasalanan. At ganito po si Jehu. Truly, a sin left unkilled gives birth to many sins. No? A sin left unslain begets a sinful chain. No? Patuloy na nagkakaroon or nagbubunga pa yung mga kasalanang hindi napapatay, nagbubunga pa, nanganganak pa sa mas maraming kasalanan. At mga kapatid, naway maging paalala sa atin ito. No? Yung mga karanasang ito, yung political problem, persecution, idolatry, and yung personal dilemma ay naranasan din ni Hoseas. Ano po yung personal dilemma ni Hoseas? No? Gaya po na naging pambungad natin, no? Si Hoseas po ay naatasan ng Panginoong Diyos na magpakasal, no? To marry a wife, no? And dito makikita natin na ang una pang salitang narinig niya sa Diyos, sabi doon sa may verse 2 ng Hoseas. Sabi dito, when the Lord first spoke through Hosea, ito yung una niyang narinig sa Panginoong Diyos, no? The Lord said to Hosea, go, take to yourself a wife of whoredom. A wife of whoredom, and have children of whoredom, for the land commits great whoredom by forsaking the Lord. No? Makikita natin dito na maaring personal dilemma ito kay Hosea, no? Personal dilemma. Bagamat alam niya na magkakasala, hindi magiging faithful sa kanya yung asawa niya, no? Inatasan pa rin siya ng Diyos na pakasalan itong si Hosea. Now, yung word na whoredom is a broad term for various kinds of sexual misconduct. Hindi rin ito kaagad-agad ibig sabihin ito ay isa siyang prostitute, no? Yung whoredom po may refer to a married woman being unfaithful to her husband. So being unfaithful means different kinds of sin na pwede niyang makumit. Hindi lamang patungkol sa sexual intimacy sa ibang lalaki or pagiging bayaran niya, prostitute, but in all forms ng unfaithfulness ay maaring ito yung pakahulugan dito sa binabanggit natin, no? A promiscuous woman, no? And one should not think Gomer was already promiscuous when Hosea married her. Ang ibig lamang po nitong sabihin, wag nawa po natin tignan agad ito na si Gomer, nung time na inatasan siya ng Diyos na pakasalan ni Hosea, ay isa na agad na bayarang babae, no? Makikita po kasi natin dito sa may verse 2 na it seems that Gomer has been faithful to Hosea in the begetting of her first child. Kasi makikita po natin sa may verse 2, sabi po, or sa verse 3, the Lord said to him, call his name Jezreel. Verse 3 po. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. Yung term na him ay pagmamay-ari, no? Ibig pong sabihin yun, sa kanya, no? Pero doon sa pangalawang anak niya or sa pangatlong anak niya, hindi na natin makikita yung ganong term, no, yung pag-aari, no, yung possession sa kanyang anak. So maaring nung time na to ay si Gomer ay tapat pa, pero dumating sa point na hindi na siya naging tapat, no, doon sa mga sumunod niyang mga anak, second and third child, no. And the tragedy of Hosea is the tragedy of a marriage that began well but went bad. And so it was with the Lord and Israel. A good beginning went awry. So, makikita po natin talaga dito na yung tragedy na naranasan ni Hosea, no? Nung time na siya ay nasa opisina ng kanyang pagkapropeta, no? Gaya ni Jehu na sa pasimulay sinunod ang Diyos sa pagsupil ng kasalanan ni Ahab at Jezebel sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang sambahayan, mga kaibigan at pari, ngunit nakalimutang patayin ang sariling kasalanan, tumalikod sa Diyos na nagbunga pa sa pagkakaroon ng anak na Suwail
at di rin sumusunod sa Diyos. Nagdulot ito sa bayan ng Israel upang lalo pang magkasala. At gaya din ni Gomer, sa may verse 6 to 8, makikita po natin, nagbunga din ito ng lalo pang pagkakasala to the point na sinabi na ng Diyos sa kanila, call your name or your daughter Lo-Ruhama, na ang ibig sabihin ay hindi ko kakaawaan. In verse 8, sabi din dito, tawagin mo ang inyong anak na lalaki na Lo-Ami, which means not my people. Imagine God telling Hosea, magkakaanak ka pero hindi ko kakaawaan. Pangalanan mo ang iyong anak na Lo-Ami, sapagkat ang ibig sabihin nito ay hindi ko siya bayan. Hindi kami ayos, hindi kami bati. Hiwalay ako sa kanya. God, in the frustration of the sins, because of the sins of Israel, ganito po yung sinasabi niya kay Hosea. Sobrang frustration ng Panginoon, disappointment. Hindi lang basta term na disappointment yung pwede nating ma-describe dito sa pakikipag-usap ng Diyos kay Hosea. No? Sapagkat alam natin na may tipan ang Diyos kay Abraham, no? At tatawagin niyang bayan niya ang Israel, no? Pero dito makikita natin na dahil sa kasalanan, hindi na tinatawag ng Diyos, or magandang tawagin na nga daw po ng anak ni Hosea na Lo-Ruhama, which means no mercy, hindi ko kakaawaan. Lo-Ami, which means not my people. Makikita natin na ilustrasyon si Gomer ng Israel, no? At gaya po ni Gomer, hindi po tayo nalalayo sa kanya, mga kapatid. Hindi tayo nalalayo kay Gomer. Hindi rin tayo nalalayo sa bayan ng Israel. Tayo din ay nahuhulog sa spiritual na kahalayan. Tayo po ay mga taong hindi tapat sa pagsunod natin sa Panginoong Diyos. Tayo din ay gaya ni Jehu na sa simulay sumusunod sa Diyos, no? Maigting yung pagsunod natin sa Diyos, pagpuna natin sa kasalanan ng ibang tao. Binabaliwala din natin yung sarili nating mga kasalanan. Dumarating tayo sa punto na tayo mismo nakakalimutan nating patayin yung sarili nating kasalanan. Gaya po sa Matthew, sinabi doon, di ba, na bago mo punahin yung taong may puwing sa kanyang mata, tignan mo muna yung sarili mo, no? Baka ikaw ay meron din. No? Tayo po yung taong yun, no, mga kapatid. Nakakalimutan natin na patayin yung sarili nating kasalanan. Nalilimutan natin na tayo din ay makasalanan. Kung kaya naman, gaya din ng mga anak ni Gomer, marapat lang tayong mga hindi tapat ay hindi kaawaan ng Diyos. Deserve nating hindi kaawaan. Tayo na patuloy sa pagkakasala natin, marapat na ang maging hatol sa atin ay kamatayan. Ang pagiging di tapat sa asawa ay ang kaparusahan ay kamatayan. Alam natin yan, mga kapatid. Ang Israel, bilang betrothed sa Diyos, sa kanyang pagsamba kay Baal, ay nag-commit na din ng tinatawag nating pangangalonya. No? Ang kahatulan sa pangangalonya, alam natin, kamatayan. Hindi dapat tayo kaawaan. Wala tayong karapatang hingiin sa Diyos yung mercy. Wala tayong karapatang hingin sa banal na Diyos na maawa siya sa atin sa kabila ng mga paulit-ulit nating kasalanan. No? And alam natin, no, kapag pinipilit natin or yung mercy, when it is demanded, it will no longer be, hindi na ito matatawag na mercy. No? Mercy, when it is demanded, is no longer mercy. Mananatiling makatarungan ng banal na Diyos kung hindi niya pagkakaloob sa atin yung mercy, kasi hindi nga tayo karapat-dapat. No? Mananatiling makatarungan ang banal na Diyos kung tayo ay paparusahan niya. Siya ay banal, at sa kanyang pagkabanal, marapat namang na malayo tayong mga hindi banal, hindi tapat sa kanya, at sabing, sapagkat kayo'y hindi ko bayan, at ako'y hindi ninyo Diyos. Tayo yun, mga kapatid. Karapat-dapat tayong itatwa ng Diyos, sapagkat grabe yung kasalanan natin. Gaya tayo ni Gomer. Gaya tayo ni Jehu. In Romans 9, maalala natin, no? Familiar tayo sa verse na ito.
I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Romans chapter 9 verse 15, yun po ang sinabi. Kakaawa ng Diyos ang gusto niyang kaawaan, kakahabagan niya ang gusto niyang kahabagan. In verse 7 naman po mga kapatid, nung binasa natin sa Hoseas, maganda pong paalala rin sa atin ito, no? Ngunit ako'y maawa sa sambahayan ni Juda at ililigtas ko sila sa pamamagitan ng Panginoon nilang Diyos. Hindi ko sila ililigtas sa pamamagitan ng busog or yung bow, sa pamamagitan ng tabak, o sa pamamagitan man ng digmaan, o sa pamamagitan ng mga kabayo, o sa pamamagitan man ng mga ngabayo. At kung hindi tayo ililigtas ng Diyos, if not by the bow, or by the sword, or by chariots, sa papaanong kapangyarihan tayo ililigtas ng Diyos? By what power will God save Judah? By what power will God save Israel? By what power will God kill the sin of Israel? Sa papaanong kapangyarihan? Hindi daw sa pamamagitan ng tabak or ng power or military might ng Israel. At alam natin mga kapatid, kung sa pamamagitan ni Jehu, sinupil ang kasalanan ni Jezebel sa madugong Jezreel, mas higit ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Dumanak ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Si Jehu na may naiwang kasalanan sa kanya, higit naman ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Siya mismo wala siyang kasalanang iniwan sa kanyang sarili sapagkat wala naman talaga siyang original sin, wala siyang kasalanan. No? Si Kristo na walang kapintasan ang sa atin ay nagligtas. And if God will have mercy on whom He will have mercy, lahat ng nakay Kristo ay nakasumpong ng awa. And if God will have compassion on whom He will have compassion, all that is in Christ, He has shown compassion. Lahat ng nakay Kristo, ay nakasumpong ng habag ng Diyos. Kaya ang mensaheng nais ko pong iwan sa inyo sa umagang ito mga kapatid, tapat na pag-ibig sa mga hindi tapat sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Tapat na pag-ibig sa mga hindi tapat sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Meron po akong 2 puntong nais iwan sa inyo. Una, lahat ng lumalabag sa krus nakatagpo ng habag. Pangalawa, dating hiwalay sa Diyos, sa krus ay pinag-ayos. Ulitin ko po, lahat ng lumalabag sa krus nakatagpo ng habag. Dating hiwalay sa Diyos, sa krus ay pinag-ayos. Sapagkat pwede naman pong tumagon ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang hustisya, no? Tayo po, nararapat tayong maparusahan. Hindi tayo nararapat kaawaan. Hindi tayo karapat dapat pakitaan ng compassion, no? Dahil gaya rin tayo ni Gomer, gaya rin tayo ni Jehu na hindi tapat sa Diyos. Hindi tayo naging tapat. Paulit-ulit tayo sa kasalanang pinagsisihan na natin. No? Gaya ng Israel. Alam natin nung time na pinag-aaralan natin yung Exodus. From that time, alam nila na ang Diyos ng Israel ang nagligtas sa kanila sa pagkaalipin sa Ehipto. No? Pero patuloy pa rin silang bumabalik sa kanilang kasalanan. Gusto nilang magpaalipin ulit doon sa kasalanan sa kanilang slavery. No? Ganon din sa panahon ni Haring David, ganon din sa panahon ng iba't ibang hari ng Israel na humantong na nga sa pagkahati, no? Sa Northern Kingdom to Southern Kingdom dahil sa kasalanan. At dito makikita natin yung mga namunong hari, bagamat alam nila ang katwiran ng Diyos, bumabalik pa rin sila sa pagsamba sa ibang Diyos na hindi tunay na Diyos. No? Pwede tayong tugunin ng Diyos base sa kanyang hustisya. At alam naman natin na kung tutugon ng Diyos base sa kanyang hustisya, lahat tayo susupilin niya. Lahat tayo ay mamamatay. Pero sa bayan ng Israel, instead of wrath, instead of killing, or instead of pakitaan tayo ng puot ng Diyos,
God has shown mercy and compassion by means of His covenant love. Pinakitaan tayo ng habag ng Diyos. Pinakita niya tayo ng mercy, ng compassion by means of His covenant love. Ano pong sabi dito sa verse 10 ng Hosea chapter 1? Sabi dito, gayon may. No? Maganda yung word na ginamit dito, despite this. No? Gayon may, ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi masusukat o mabibilang man. At sa dakong sinabi sa kanila, kayo'y hindi aking bayan, ay sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng Diyos na buhay. Familiar ba sa inyo yung mga katagang yon, no? Yung ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat. Saan natin mababasa yung mga kapatid? Sa Genesis, di ba? Makikita natin doon na ito yung mga katagang iniwan ng Diyos. Pangako ito ng Diyos kay Abraham pa. No? Kaya nga ang Diyos, instead na tugunin ang bayan ng Israel sa pamamagitan ng kanyang puot, hindi niya tinugon ang bayan ng Israel sa pamamagitan ng kanyang wrath. But rather, tinugon ng Diyos ang bayan ng Israel sa pamamagitan ng mercy. Not by wrath or the puot ng Diyos, but by means of His mercy, of His compassion, of His love. No? Sapagkat tapat ang pag-ibig ng Diyos. At makikita natin in Genesis chapter 13, verse 16, anong sabi ng Diyos kay Abraham dito? Gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi. At kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ang iyong binhi ay mabibilang din. In Genesis chapter 32, verse 12, sinabi rin dito, hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo, at ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, mga kapatid. Kay Abraham, kaya sa kabila ng pagkakasala ng Israel, ang Diyos ay tumutugon sa pagdidisiplinang ayon sa pag-ibig base sa kanyang tipan. Yung mga pananakop ng mga karatig kaharian ng bayan ng Israel, ito'y paraan ng Diyos upang ituwid sila, idisiplina sila at upang tanganan muli nila ang Diyos na nagligtas sa kanila sa bayan ng Israel. Ito yung mga pagtutuwid lamang sa kanila ng Diyos, no? Sapagkat tinatawag sila ng Diyos sa pagsisisi. Tinatawag sila ng Diyos upang magsisi at manumbalik na sa Kanya. At lahat ng iyon ay pagdidisiplinang ayon sa pag-ibig ng Diyos base sa Kanyang tipan. Kaya lahat ng pinagdadaanan ng bayan ng Israel sa kamay ng kaaway ay pagtutuwid sa kanila ng Diyos upang manumbalik sa Kanya, magsisi sa kanilang kasalanan at sumunod sa Kanya. Kaya kung mayroon man mga mananampalataya na nandirito ngayon sa ating kalagitnaan na patuloy sa kanilang pagkakasala, nangangalunya, or committing spiritual adultery, idolatry, no? O anong pa mga kasalanan na nagbubuhat sa iyo upang talikuran ng Diyos, upang talikuran yung pananampalataya mo sa Kanya. Kung meron man ditong taong patuloy sa kanyang kasalanan, ayaw niyang bitawan sapagkat nagbibigay sa kanya ito ng pleasure, no? Sapagkat nagbibigay sa kanya sa inyo ito ng something na parang temporal na kaligayahan, temporal na rest, no? Mga kapatid, panawagan sa inyo ito, sa atin, na magsisi tayo at wag nawa tayo magpatuloy sa ating mga kasalanan. Huwag mo nga nawang naisin pang abutin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtutuwid, pagdidisiplina. Sapagkat alam natin, sobra ang pagtutuwid ng Diyos. No? Mahirap talagang puksain ang kasalanan, mga kapatid. Lalo pat higit ang ating sariling kasalanan. Kaya itong mga pangangaral ng salita ng Diyos sa atin ay magbuhat nawa sa atin ng lalo pang paglapit sa Kanya. Hindi natin kayang patayin yung sarili nating mga kasalanan, kapatid. Hindi rin sagot ang paglayo at pagtalikod. No? Sapagkat alam na nga natin na tayo ay makasalanan. Alam na natin sa sarili natin na hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Kaya hindi sagot ang pagtalikod. Ang tanging sagot dito ay patuloy na paglapit, patuloy na paghingi sa Diyos ng Kanyang awa. Totoo, hindi natin dinedemand
nakaawan tayo ng Diyos. Kasi hindi nga tayo karapat-dapat. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, dapat mo akong kaawaan, Panginoon. Kasi hindi naman dinedemand ng mercy. But rather, we plead to God. We plead to Him, nakaawa niya tayo. Alam dapat natin sa ating mga sarili, makasalanan tayo. Alam natin sa ating mga sarili dapat na wala tayong magagawa. Wala tayong kakayanang linisin ang ating mga sarili, patayin ang sarili nating kasalanan. At mga kapatid, sa krus ni Kristo, lahat tayong mga lumalabag, makatatagpo tayo, makakasumpong tayo ng habag niya. Lumapit tayo sa krus ni Kristo. At sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, kayo ay hiwalay at hindi pa anak ng Diyos. Mga kaibigan na nandito, no? Lahat ng mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, ito'y panawagan din sa inyo. Kayo ay hiwalay sa tipan ng Diyos. Kayo ay wala pa sa kanyang paghahari, wala pa kayo sa kanyang iglesia, wala pa kayo sa kanyang bayan. No? Kayo'y hiwalay pa sa Diyos. Panawagan po sa inyo ito, mga kaibigan. No? Sampalatayanan ninyo ang Diyos. Sampalatayanan ninyo ang ating Panginoong Hesukristo. At tanging ang mga may pananampalataya lang kay Kristo, gaya ni Abraham, ang itinuturing na anak ng Diyos. Makalalapit tayo sa anak ng Diyos or magiging bayan niya tayo kung tayo lalapit na may pananampalataya sa kanyang anak. So ito'y panawagan din sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Sampalatayanan natin siya sapagkat siya'y mabuti. Hindi ka niya itatatwa. Lumapit ka sa kanya, bitbit ang inyong mga kasalanan at kahinaan. Handa siyang patawarin ka. Handa siyang linisin ka gaya ng kordero ng Diyos na linisin tayo na kaya tayong linisin sa anumang karumihan at kasalanan. In verse 11 po, chapter 2, verse 1, ang mga anak ni Juda at ang mga anak ni Israel ay magkakasama-sama at sila'y maghahalal sa kanilang sarili ng isang pinuno at sila'y magsisisampa mula sa lupain sapagkat magiging dakila ang araw ni Jezreel. Alam po natin yung prophecy of the day of Jezreel carries a message of impending judgment upon Israel dahil sa idolatry, sa injustice, and unfaithfulness sa ating Panginoong Diyos. Pero however, it holds a promise of restoration and reconciliation as seen in the later passages ng Hosea where God speaks of His mercy and desire to heal and redeem His people. In chapter 2 verse 1 naman po ng Hosea, makikita natin dito, sinabi ng Diyos or sinabi sa kanya ng Diyos, "Say to your brothers, you are my people, and to your sisters, you have received mercy." Ang pagiging isang muli sa Diyos at mga makakasumpong sa kanyang habag ay yaong hindi nagtitiwala sa kanilang sariling mga mabubuting gawa upang maligtas. Naway hindi natin pagtiwalaan, mga kapatid, ang sarili nating mga mabubuting gawa para tayo'y maligtas. Sapagkat lahat tayo ay unfaithful, hindi tapat. Tanging si Kristo lang ang naging tapat na asawa sa kabila ng pangulan niya ng Israel. Siya lamang ang natiling tapat sa tunay na tapat ng Diyos, mga kapatid. Sa kabila ng ating mga sariling hindi pagiging tapat sa Kanya, nananatiling siyang tapat. Kinaawaan niya tayo. Binigay ang Kanyang sariling buhay para sa atin. Naging tapat siya hanggang sa krus ng Kalbaryo. Siya na walang bahid ng kasalanan ang nagbata ng ating mga kasalanan. Kaya mga kaibigan, panawagan ko po sa inyo, tayo po'y magsisi sa ating mga kasalanan, maging kabahagi ng Diyos, maging kabahagi ng Kanyang bayan, ng iglesia, at maging tapat sa pagsunod sa Kanya. At sa aking mga kapatid naman na nahuhulog sa kasalanan, nais ko pong ipabatid sa inyo na malawak ang biyaya at habag ng Diyos. Humingi ka ng tawad sa Kanya at siya ay tapat upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dito po ako magtatapos. Hindi po sapat o hindi sapat ang dami ng iyong kasalanan upang ubusin ang walang hanggang biyaya at tabang ng Diyos sa iyo kay Kristo Jesus. Kung kaya wag nawa tayo
Huwag nawa ito magdulot sa atin ng lalo pang pagpapatuloy sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Sa halip, lalo pa nating ibigin si Kristo at matapat natin siyang paglingkuran, magpakailanman. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na tapat sa kanyang mga pangako, Panginoong Diyos na patuloy na umiibig sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming pagiging hindi tapat sa inyo. Panginoong Diyos, sa kabila ng paulit-ulit naming mga kasalanan, sa kabila, Panginoong Diyos, ng mga paglilingkod namin sa iyo na kulang, sa kabila, Panginoon, ng aming mga kahinaan, tunay nga, O Diyos, na tapat ka sa lahat ng iyong mga pangako. Tapat ka, O Diyos, tapat ang iyong pag-ibig. Walang kapintasan ng iyong pag-ibig sa amin. Bagamat kami makasalanan, na marapat dapat lamang, Panginoon Diyos, na hindi mo nakaawaan. Marapat dapat lamang kami hatulan na, pero hindi mo kami tinugon base sa iyong hustisya. Tinugon niyo po kami, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong biyaya. Tinugon niyo kami sa pamamagitan ng iyong awa. Kung kaya naman, Panginoong Diyos, sa mga pangangaral ng ganitong mga salita mo, patuloy na magbuhat sa amin ito, kaming mga mananampalataya, na magpatuloy sa aming mga mabubuting gawa, magpatuloy sa mga paglilingkod namin sa inyo, at huwag nawa kami magpatuloy sa kasalanan. At sa mga hindi pa mananampalataya, aking pong panawagan, aking Panginoong Diyos, na sila'y manampalataya kay Kristo. Ito yung oras na dapat silang manampalataya at talikuran ng kanilang mga kasalanan. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil meron kang pangako na ang lahat ng lumalapit sa iyo ay makakatagpo ng kapahingahan. Doon po kami umaasa. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.